Alin nga bang mas maganda, ang all-new Suzuki DR160 or ang proven and tested na si Honda XR150L? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Maganda ba talaga itong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So previously nga mga bossing, nagawa natin ito ng content si Suzuki DR160 which is napakaganda talaga ng price to ratio niya. And ngayon ikukumpara natin ito side by side with Honda XR150L, especially sa mga interesadong kumuha ng ganitong klaseng motorsiklo. Which is sa video ito pag-uusapan natin ang kanilang side by side comparison, ang kanilang specs and key features, and our final thoughts about this motorcycle, whether this motorcycle is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So bago natin umpisahan ng side-by-side comparison mga bossing, pag-usapan muna natin ang kanilang pricing, which is makikita natin dito si Honda XR150 is priced around 97,900 pesos. Samantalang si Suzuki DR160 is priced around 129,000 pesos. Now, if ang colors yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that both of this motorcycle is mayroong black and white na styling. Makikita natin dito mga bossing, meron tayong black and white for the Honda XR150, and for the Suzuki DR160, makikita natin dito that it is called solid pure black at saka solid white. So, it is really up to you alin dito sa tingin mo ang mas kuhang-kuha yung panglasa mo. If ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito, technology-wise, lamang tayo dito for the Suzuki DR160 which is naka-projector LED headlight na tayo dito compared kay Honda XR150 na halogen bulb type pa ang kanyang nandito. So, when it comes to technology, alam naman natin, mas maganda pa ang projector LED headlights compared sa LED headlights. The same din naman for the rear tail light. Makikita natin dito mga bossing, naka-LED na rin yung kanyang rear light dito for the Suzuki DR160. Tapos kay Honda XR150 is the same pa rin na halogen or non-LED type pa. So, same pa rin na bulb type. So, makikita natin talaga dito that medyo technologically behind na konti dito si XR150. If ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, luckily mga bossing, meron na tayong update dito for the Honda XR which is pinalitan na nila into an LCD digital display na pwede na makipagsabayan dito for the Suzuki DR160. So, alam natin dito that both of this motorcycle talaga is really trying their best na magkaroon ng magandang technology for the price that you are paying. If ang handlebar yung pag-uusapan natin dito mga bossing, both of this motorcycle naman is parehong naka-naked, and makikita natin dito color white or silver dito for the DR160, samantalang kay XR naman is all black. If ang technology yung pag-uusapan dito mga bossing, like the automatic motorcycles na napag-uusapan natin previously, makikita natin dito na less talaga yung mga technology yung inilagay dito for the Honda XR150 tsaka Suzuki DR160, because I think this is meant for more like of a dual sport lifestyle, like if gusto mo pumunta sa mga trailing events or even for your day-to-day kind of lifestyle. Next naman natin dyan mga bossing, wala rin itong underseat compartment or utility box na pwede mapaglagyan ng iyong helmet. However, meron tayong secret lock or hook dito for the Suzuki DR160 na nabanggit ko sa aking video about the Suzuki DR160. So at least magandang additional yon for the Suzuki DR160. If ang charging port naman yung pag-usapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na lamang si Suzuki DR160 compared kay XR150 kasi meron na tayong charging port dito for the Suzuki DR160. Next naman natin dyan mga boss, if ang wheel type yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong spokes dito for both of this motorcycle. Now, if ang fuel tank naman na yung pag-uusapan natin dito mga bossing, pareho lang naman sila, naka 12 liters. However, for the Suzuki DR is naka 12.2 liters tayo dito. And dito tayo siguro dapat mag-usap when it comes to fuel consumption. Makikita natin dito mga bossing, meron tayong 36.7 kilometers per liter for the Honda XR150 and 48.8 kilometers per liter naman for the Suzuki DR160. Again mga bossing, meron tayong 12 liters and 12.2 liters for the XR150 and DR160. Tapos, i-multiply mo ng 36.7 kilometers yung 12 liters and 48.8 naman sa 12.2 liters. We can really say lamang dito sa range si Suzuki DR160. So, mas malayo kang mararatnan bago ka magpagas ulit for the Suzuki DR160.
Ngayon naman mga bossing, if ang displacement yung pag-uusapan, makikita natin dito that the Honda XR150 is merong 150cc displacement and 160cc displacement naman for the DR160, which is mas pag-uusapan natin yung numbers nila maya-maya sa specs and key features. If ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, as we can see, wala tayong ganitong klaseng feature for both of these motorcycles, but if meron man, pakilagay na lang sa comment section. If ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, wala tayong ganyan for both of these motorcycles kasi ang auto start stop, alam naman natin na kapag traffic tapos naka full stop tayo, mag-automatic mag-switch off yung engine kapag mayroong auto start stop system, and makakatulong iyon para sa pagdagdag ng fuel efficiency natin. Now, if ang hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, wala tayo dito for both of motorcycles din. So, if nagbabala ka magpalagay, then that simply means kailangan mo maglagay ng budget din for this kind of customization. Ngayon naman mga bossing, if ang tires yung pag-usapan, if tubeless ba or hindi, unfortunately for the Honda XR150, wala tayong tubeless tires dito for Honda XR150. Samantalang kay Suzuki DR160 mga bossing is naka-tubeless tires na tayo dito. So maganda sana if naka-tubeless tayo dito mga bossing, kasi if ever nagka-aberya tayo na wag naman sana, is mas madali talagang ma-troubleshoot at ma-repair si tubeless tires over kay tube type. Especially mga bossing nagtitrailing tayo if ito yung mga gamit ng mga motorcycles. Malaking tulong talaga to ang tubeless tires. Now, if ang kickstart naman yung pag-usapan, dito naman lamang si Honda XR150, which is meron tayong kickstart dito. Unfortunately, wala si Suzuki DR160. Now, if ang phone connectivity yung pag-usapan natin dito mga bossing, wala tayong ganayang klaseng technology for both of these motorcycles. However, mga bossing I just want to let you know then mga bossing that the Bajaj NS125 and S160 tsaka yung mga iba pang mga Bajaj, meron ako nakita mga bossing na meron na silang phone connectivity kahit pa manual motorcycle. So, we can really say slowly but surely magkakaroon din tayo ng mga ganitong klaseng mga features in the near time for this kind of motorcycles. And last but not the least mga bossing, if ang customization yung pag-uusapan mga bossing, since si Suzuki DR160 is hindi pa masyadong nagkakaroon ng stock sa mga Suzuki 3S, we can really see here that mga bossing na wala pa tayong mailalabas or may papakita mga customization styling for the Suzuki DR160. However, for the Honda XR150 mga bossing, makikita natin dito meron ng tank bag, merong malaking top box, tapos linlagyan pa ng side panniers dito, which is pwede rin lagyan ng mga gamit dito if lalagyan niya. So, adventure wise, medyo mas makikita mong meron ka nang pwedeng makitang inspo for this motorcycle na si Honda XR150. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang specs and key features for both of these motorcycles. Makikita natin dito for the Honda XR150, meron tayong 149.2cc single cylinder na displacement for the Honda XR150. Samantalang kay Suzuki DR160 meron tayong 162.0cc na single cylinder din. For the power of 11.7 horsepower at 8,000 RPM for the Honda XR150, meron tayong 14.1 horsepower at 8,000 RPM naman for the Suzuki DR160. Meron din naman tayong 12.1 Newton meters at 6,000 RPM for the torque of Honda XR150. Samantalang kay Suzuki DR160 is meron tayong 14.5 Newton meters at 6,500 RPM. Meron naman tayong compression ratio of 9.5:1 for the Honda XR150 and 9.65:1 naman for the Suzuki DR160. Bore stroke naman natin mga bossing, meron tayong 57.3 by 57.8 for the Honda XR150, 60 by 57.4 naman for the Suzuki DR160. So numbers wise, makikita natin dito for the price that you're paying for the Suzuki DR160 is makikita mo ang lamang din naman siya, hindi lang sa mga side by side comparison but also for the numbers wise when we're gonna talk about the specifications. Now, if ang dimensions naman yung pag-usapan natin dito mga bossing, unahin natin dyan si Honda XR150. Meron tayong 834mm na seat height, 245mm na ground clearance, and 1363mm na wheelbase. Meron din naman tayong 90 by 90 by 19 sa front tires and 110 by 90 by 70 naman for the rear tires. Si Suzuki DR160 naman mga bossing, meron tayong 840mm na seat height, 244mm na ground clearance, and 1363
165mm na wheelbase. Meron din tayong 90x90x90 na front tires and 110x90x70 naman na rear tires. Makikita natin dito mga bossing, halos magkalapit lang yung mga numbers nila. However, lamang sa seat height dito si DR160 na mayroong 840mm na 834mm lang for the XR150. Lamang naman sa ground clearance ng 1mm si Honda XR na mayroong 245mm compared sa 244mm ni Suzuki DR. And lastly, sa wheelbase dito naman lamang si Suzuki DR160 na mayroong 1365mm and 1363mm lang for the Honda XR150. And gulong nila mga bossing, almost the same lang sila na 90x90x19 sa harap and 100x90x17 din naman sa likod. If we're gonna talk about dimensions, halos magkakalapit lang sila and depende na rin sa'yo alin dito yung mas babagay sa'yo or yung mas magiging trip mo. And ngayon naman mga bossing, if ang pag-uusapan natin ngayon is ang key features nila mga bossing, makikita natin dito si Honda XR150 is walang ABS na na-offer dito, tapos single channel ABS naman for the DR160. Drum brake nga pala yung brakes niya sa likod, samantalang kay DR160 is naka disc brake na harap at likod na may kasama pang ABS. Now, if ang gearbox naman yung pag-uusapan mga bossing, meron tayong 5-speed manual transmission for both of these motorcycles. So it means manual siya na merong 5-speed gears, and unfortunately for both of these motorcycles is walang slipper clutch. So hindi masyadong malambot yung clutch natin dito. Both of this motorcycle naman is naka-air cooled. Both naman is hindi liquid cooled, but if makikita natin dito, napaka open din naman yung makina nila. So air cooled talaga is definitely fine and less maintenance pa. And if ang timbang naman yung pag-usapan natin dito mga bossing, lamang dito si Honda XR150 kasi mas maganda ito na merong 130 kilograms lang, samantalang kay DR160 is 138 kilograms. However, dito naman lamang si DR160 na naka-FI na, tapos si Honda XR150 is naka-carb type pa. Both of these motorcycle din naman is walang keyless kind of technology, but ang nakaganda ng mga motorsiklong ito kasi both ito is merong dalawang rear suspension. So for the price of XR150, meron tayong 97,900 pesos, and for the DR160 is 129,000 pesos. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So for me mga bossing, meron tayong video previously like 2 years ago about my Suzuki Gixxer. Ano yung top 5 motorcycles na kino-consider ko bago bumili ng Suzuki Gixxer 155. And isa si Honda XR150 doon because meron tayong Honda RS125Fi. Para kasi magkamukha sila. So from Honda RS125Fi, lumaki into Honda XR150. Pero nung nakita ko yung technology way back then, si Suzuki Gixxer 155 talaga ang mas lamang. Kaya yun yung mas pinili ko. And I can really say hindi din naman ako nagsisi doon. However, when we're gonna talk about Honda XR150 versus the Suzuki DR160, dito naman din natin makikita na mas lamang dito si Suzuki DR160. Kaya nga lang, for the price that you're paying, makikita natin dito mas mura si Honda XR150. Meron ba naman itong 97 or 98,000 tapos 129,000 flat for the DR160. So medyo mag-aalangan ka kaunti if magdadagdag ka pa ng kaunti para makapag-acquire ng Suzuki DR160 na alam naman natin Honda is Honda, di ba? So yun yung parang makikita nating challenge dito. However mga bossing, specs to price ratio wise and technology wise, lamang na lamang talaga dito si Suzuki DR160. So if ever makikita nyo ito, hindi ka rin naman talaga magsisisi sa mga pinag-ipunan mo para lang makuha itong motorsiklong ito. So for me mga bossing, if wala akong Gixxer 155, I would really recommend the DR150 or I would buy the DR160 over the XR150. Especially for me na ayaw talaga magpatalo that bawat sentimo ng pinaghirapan kong pera, gusto ko marami talagang specs na nakukuha. So, kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa pinaghirapan yung pera? Pakilagay nga dyan sa comment section and I wanna know your thoughts as well. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.